Silipin natin muli ang proklamasyon sa Pasig. Inocencio Warren with 127,112 votes. Raimundo Boy with 122,122 votes. And Enriquez Yusek Ryan with 97,707 votes. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named winning candidates as the duly elected member Sangguniang Panlungsod of NCR City of Pasig, 2nd District, in the province of National Capital Region, 2nd District. Ayan po nakita natin, nasaksihan ay mga konsehal sa Pasig City na ayun na po ang kanilang proklamasyon. At nakikita natin yung ating dating kapuso artista, si Miss Angelo De Leon. Oo, at hindi ito ang kanyang unang termino bilang konsehal sa Pasig City. So siya ay nagbabalik sa konseho. Kanina nakita natin, ang kasama pala ni Mayor Vico Sotto, ang kanyang kapatid na si L.A. Mumar. Nandyan din siya para sa proklamasyon ni Mayor Vico. So, inaabangan na natin no, ang kanyang... Nauna ang Pasig talaga makumpleto na, no? Sa Metro Manila. Katapos, agad. Oo. At pwede na sila magsimula magtrabaho mamaya. Pirmahan na yung mga hindi na pirmahan ng kampanya. Pero kung pagbabatayan itong proclamation, mukhang good ang showing ang performance ng partido ni Mayor-elect, actually current Mayor Vico Sotto. Dahil kita nyo, pare-pareho yung jacket, no? Isang partido po. Magpipicture lang. Para sa konsehal, ito ang kanyang makasamahan. Ang buong slate. Yes. Ni Mayor Vico. Ayan, sana maayos na yung traffic sa Ortigas Extension. No? Dahil nakakasingit yung mga e-trike, ha? Pero, di ba sa Pasig, doon din sila talagang stricto sa kanilang bike lane, di ba? Oo naman. Oo. So, pangilang termino rin ni Congressman Romulo? Mukhang magkakasabay silang tatlo, pati ni Vice Mayor Dorot Jaworski. Okay. Itong ating mga kandidato sa local positions, no? Hindi lang dito sa Pasig. Nako, ano yan, since last night pa yan, naghihintay na pumasok yung mga boto. At kahit na maganda yung resulta from the night before, ano yan, dire-diretso ang pagbabantay. Pero sa aming kultura ng eleksyon natin, mabago na kung sino yung natalo mo, makiisa, no? Sa administrasyon na nanalo. Yung ganun ba, kalimutan na yung mga nangyari ng kampanya at isulong na yung interes ng lungsod. Oo. So, kasi sa atin, ang inaasahan natin, pag may nanalo, sasampan agad ang kaso na dinaya yung natalo. No? Oo. Actually, minsan nga parang ilang araw lang bago ang eleksyon, nagsasampa rin ng reklamo, di ba? Sa pag-asang kahit maiproklama, kung may disqualification case, baka magbago pa. At, gusto ko malaman kung paano, kung may daya man itong bagong sistema natin, paano napasok, no? Dahil sabi nga, pag-aaralan pa na ngayon ng mga matatalino yan. Kasi ito rin yung mga gagamiting makina pagdating sa 2028. Napaatras na ulit ako ng 3 taon. Kasi time capsule yata ako. So, 2028, tama. Hindi, mahalaga eleksyon kasi yung mga binabanggit natin. Pero alam nyo, napansin rin na marami na mula rin nung tayo ay nag-shift to
automated elections, para nag-iba yung reaction ng mga kandidato. Parang before kasi talagang nag-stretch over many days yung bilangan at talagang mas maigting yung nagiging pagreklamo kapag hindi ka pumapasok sa winning circle. Pagod ang mga guro. Pagod ang mga guro. Ngayon, ang bilis kasi ng resulta, parang medyo may shock value eh. Ang problema, yung iba, ang tinatanong nila, yung transparency kasi hindi nila nakikita isa-isa yung mga boto. So, kailangan talaga na habang tumatagal, nagkakaroon ng kumpiyansa yung mga tao dito sa sistema. Lalo na kung nakikita nila na, kumbaga, yung resulta ay reliable at hindi nalalayo doon sa kanilang inaasahan.